Puno ang sariwang amoy ng pandesal at kapo ang mali na panaderya ni Aling Nena. Dito, sa likod ng lumang counter, nakatayo si Isay de la Cruz. Ang bawat galaw niya ay sinadyayang maging kalmado, halos walang ingay. Ayaw niya ang atensyon. Ayaw niya sa lahat ng ingay na maaring hatid ng mundo sa labas, lalo na kung galing sa malalaki. Pinunasan niya ang mesa gamit ang basang-basahan. Ang kanyang nga mata ay matamang nakatutok sa trabaho. Hindi niya tiningnan ang labas ng bintana, kahit alam niyang may mga mata ang nakatingin sa kanya. Sa San Ildefonso, alam ngang lahat ang kuwento ni Isay, ang batang babae na walang ama, ang batang babae na tila may sumpa sa malalaki. Nagpatuloy siya sa paayos ng mga tinapay. Bawat isa ay inilagay ng maingat sa estante. Ang katahimikan ang kanyang kanlungan. Ang pagtatrabaho ang kanyang kalasak. Simula nang umalis ang kanyang ama at iwan silang mag-ina, natuto na siyang magtiwala sa sarili niya lang. Ang mga lalaki, sila ay pabigat. Sila ay dahilan ng sakit. Sila ay dapat iwasan. Biglang may pumasok. Hindi ito ang karaniwang matandang naghahanap ng kapaobata na may sukli para sa kendi. Ang amoy ng mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. At narinig niya ang malakas na tawa ng isang lalaki. Kilala niya ang tawa na iyon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog, hindi sa kilig kundi sa takot. Magandang umaga, Bini-Bini. Sabi ngang isang boses na puno ngang pagtitiwala. Halos pagmamayari. Isay. Tama. Napabuntong hininga si Isay. Alam niyang darating ang araw na ito. Si Renzo Alcantara, ang anak ng alkalde, ay matagal nang nakatingin sa kanya. Ang lahat ay takot kay Renzo, mayaman, makapangyarihan, at may reputasyon en pagiging mapilit. Dahan-dahan siyang lumingon, pilit na pinanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Ano po ang kailangan ninyo, Ginoong Alcantara? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Ngumiti si Renzo, ang kanyang mga mata ay parang kumikinang. Ikaw. Kailangan ko ikaw. Lumapit siya sa counter, inilabas ang isang makapal na bungkos ng pera at inilapa sa harapan niya. Hindi ka na kailangang magtrabaho dito. Ang gusto ko lang ay maging akin ka. Nangini ang kamay ni Isay. Ang insulto ay malinaw. Tiningnan niya ang perang nakalatak at naramdaman niya ang init ng galit na unti-unting kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ako binebenta, Ginoong Alcantara, matigas niyang sabi. At hindi ako interesado sa inyo. Ang ngiti ni Renzo ay nawala. Ang kanyang mukha ay biglang nadilim. Hindi. Walang babae ang tumatanggi sa akin. Mayroon na ngayon. Sagot ni Isay. Matapang siyang tiningnan. Lumabas po kayo. Nagulat si Renzo, tila hindi makapaniwala. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Sige. Makikita natin. Kinuha niya ang pera at lumabas, ang kanyang gahakbang ay mabigat at may banta. Nakahinga si Isay nang malalim nang umalis si Renzo. Ngunit alam niyang hindi ito ang katapusan. Ang kanyang galit ay nagpapalakas sa kanyang desisyon na manatiling malayo sa lahat ng uri ng lalaki. Pinipili niyang mag-isa. Ito ang pinakaligtas. Kinagabihan, pagkatapos ang mahabang araw, nililinis ni Isay ang panaderya. Ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama. Nang papalabas na siya, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng tindahan. Napakabilis ng pangyayari. May dalawang lalaki ang lumabas, ang kanilang nga mukha ay balot ng itim na tela. Hindi siya nakasiga. Isang malaking kamay ang humawa sa kanyang bibig, at ang isa ay yumakap sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malakas na amoy ng pampamanhit. Lumalabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya ay ang nakangiting mukha ni Renzo sa loob ng sasakyan, na tila isang demonyong nanalo. Nagising si Isay. Makati ang lalamunan niya, at masakit ang ulo. Ang liwanag ay masyadong matingkad. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at halos mapasinghap siya sa kanyang nakita. Hindi ito ang maliit niyang silid sa bahay.
Ito ay isang silid na mas malaki pa sa buong panaderya. Ang pader ay puting-puti, may gintong dekorasyon. Ang kama ay malapat, at ang magkutina ay gawa sa mamahaling tela. May malaking bintana sa gilid, at mula ron, tanaw niya ang malawak na hardin at isang lumulubog na araw. Nanginginig siya. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Hinawakan niya ang gintong doorknob, ngunit hindi ito bumukas. Lock. Sinubukan niya ng sinubukan, hanggang sa naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga kamay. Naglakad siya patungo sa bintana. Umaasa na makakita ng paraan para makatakas. Ngunit ang nakita niya ay isang malaking bakuran. Napapaligiran ngang matataas na pader. At sa dulo ay isang naglalakihang mansyon. Ang mansyon ni Renzo Alcantara. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang nga buto. Hindi ito panaginip. Siya ay nasa loob ng mansyon ni Renzo. Hindi siya makalabas. Siya ay isang bilanggo. Isang bilanggo sa isang gintong kulungan. Napakalaki ng silid, ngunit pakiramdam ni Isay de la Cruz ay masikip ito, tila isang kulungan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa malaking bintana, sa labas kung saan nakikita niya ang papalubo na araw. Isang araw na nabago ngang lahat. Isang araw na kinuha ang kanyang kalayaan. Bawat segundo sa loob ng pader na iyon ay isang paalala ngang kanyang kawalang kakayahan. Nakaroon siya ngang pagkakataong tumakas, isang sandali ngang pag-asa nang makita niya ang pinto. Ngunit ngayon, alam niyang sarado ang lahat ng labasan. Narinig niya ang pakpihit ng doorknob. Napatalon siya at mabilis na umatras. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, at pumasok si Renzo Alcantara. Nakangiti siya, ngunit sa mata ni Isay, ang ngiting iyon ay tila ngiting ang isang gutom na lobo. Gising ka na pala, Isay, sabi ni Renzo. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit may nakatagong banta. Lumapit siya. Ang kanyang nga mata ay matamang nakatutok kay Isay. Alam kong nagulat ka. Pero kailangan kong gawin ito. Hindi mo kasi ako pinapansin. Nanginginig ang kamay ni Isay, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ano ang ginagawa mo sa akin, Renzo? Bitawan mo ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ngumiti si Renzo. Bitawan? Bakit ko naman bibitawan ang magiging asawa ko? Napakunot ang noo ni Isay. Asawa? Nababalik ka na ba? Hindi mangyayari iyan. Hindi ko kayang mahalin ang isang tulad mo. Ang ngiti ni Renzo ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nadilim. Aba, huwag kang magsalita ang ganyan, Isay. Kung hindi mo kayang mahalin ako, tuturuan kitang mahalin ako. Mayaman ako. Makapangyarihan. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Lumapit pa siya. Itinataas ang isang kamay para hawakan ang pisngi ni Isay. Agad na lumayo si Isay, lumipad ang kanyang kamay upang sampalin ang kanyang kamay. Hindi ako binabenta. Hindi ako nabibili ng pera mo. At lalong hindi ako magpapakasal sa isang halimaw na katulad mo. Ang sampal na iyon ay tila nagpagising sa isang halimaw sa loob ni Renzo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Huwag na huwag mo akong sasampalin. Babay! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi mo ba naiintindihan? Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka. Bigla siyang lumabas, isinara ang pinto ng malakas, at iniwan si Isay na nakapako sa kinatatayuan niya, ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis. Ano ang mangyayari? Hindi ito totoo. Kailangan niyang magising mula sa bangungot na ito. Kinabukasan, sa pilitang pinaliguan at binihisan si Isay ngang katulong. Wala siyang magawa kundi sumunod. Isang puting bestida ang ipinasuot sa kanya, isang damit pangkasal. Naramdaman niya ang malamig na kaba na bumalo sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang kasalan ng pagmamahalan. Ito ay isang pagpapahiya. Dinala siya sa isang malaking silid, na tila isang bulwagan ng isang lumang simbahan. Ngunit ito ay nasa loob ng mansyon. May isang paring naghihintay, at sa tabi nito ay nakatayo si Renzo. Nakasuot ng barong Tagalog,
Ang kanyang mukha ay mayabang. Nandun din ang ilang tao, marahil mga kaibigan o kasamahan ni Renzo, na ang mukha ay tila walang pakialam. Walang sinuman ang nagtanong. Walang sinuman ang sumiga. Ang lahat ay nakatingin lamang na parang isang palabas. Sinimulan ng pari ang seremonya. Ang nga salita ay tila nagiging ingay lamang sa pandinig ni Isay. Hindi niya narinig. Hindi siya nandun. Ang kanyang isip ay lumipat sa isang lugar na malayo, kung saan siya ay malaya at masaya. Nang dumating ang bahagi ng sumpa, naramdaman ni Isay ang matinding sakit. Ikaw, Isay de la Cruz, tinatanggap mo ba si Renzo Alcantara bilang iyong legal na asawa? Tanong ng pari. Nag-atubili si Isay. Ang kanyang nga mata ay nakatingin kay Renzo, na tila nagbabanta. Ang kanyang bibig ay ayaw bumuka. Sagutin mo, Isay. Bulong ni Renzo. Ang kanyang ngiti ay mapanganib. O baka gusto mong malaman ang ibig sabihin ng galit ko? Naramdaman ni Isay ang pananakit sa kanyang dibdib. Pikit mata siyang bumulong, opo. Ang sumunod na pangyayari ay malabo. Isang pirma. Isang halik, isang marahas na halik mula kay Renzo, na tila nakmamayari. Hindi ito halik ng pagmamahalan. Ito ay isang salyongang sumpa. Ang gabi ay bumalot sa mansyon. Nag-isa si Isay sa silid pangkasal, na ngayon ay tila mas malaki at mas malungkot. Ang puting bedsheet ay nagpaparamdam sa kanya na lamig. Pumasok si Renzo. Nakangiti pa rin siya, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ngayon, akin ka na talaga, Isay. Bulong niya, papalapit sa kanya. Naramdaman ni Isay ang pagtaas ng kanyang balahibo. Umupo siya sa dulo ng kama, tinatakpan ang kanyang katawan gamit ang kumot. Layuan mo ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag kang matakot, sabi ni Renzo, at umakyat sa kama. Magiging masaya tayo, Isay. Kailangan mo lang akong hayaang mahalin ka. Nangini si Isay. Ang kanyang maluha ay nagsimulang dumaloy. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mamata. Nanalangin na matapos na ang bangungot na ito. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi ito matatapos hanggat hindi siya lumalaban. Naramdaman niya ang bigat ni Renzo sa kanyang tabi. Ang kanyang huling pagtutol ay mahina, halos wala. Ang sumunod ay isang madilim na kabanata ng kanyang buhay, isang gabi na mananatili sa kanyang alaala bilang isang sumpa. Pagkatapos, nang mahimbing na ang tulog ni Renzo, umupo si Isay sa kama. Ang kanyang katawan ay masakit. Ang kanyang puso ay duro. Tiningnan niya ang kisama, ang kanyang nga mata ay walang buhay. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay. Hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng matinding put. Hinding-hindi ako susuko, Renzo Alcantara, bulong niya sa dilim. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, ngunit puno ng matinding pagpapasiya. Hahanap ako ng paraan, at babayaran mo ang lahat ng ito. Sa loob ng gintong kulungan, hindi si Isay de la Cruz ang babaeng walang boses na pinilit magpakasal. Sa labas, maaring siya ay mukhang nasuko na. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang galit at put ay nagiging apoy ng determinasyon. Alam niya ang gusto ni Renzo ang maging pag-aari niya. Para makatakas, kailangan niyang gawin ang eksaktong kabaliktaran ng kanyang likas na ugali. Makunwari, nagsimula siyang ngumiti, kahit sa bawat ngiti ay may pait sa kanyang labi. Sinimulan niyang sundin ang mautos ng makatulong, kahit ang bawat galaw ay parang paduro sa kanyang kaluluwa. At sa gabi, nang bumalik si Renzo, pinilit niyang maging kalmado, tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Ganyan. Mabuti na yan, Isay, sabi ni Renzo isang gabi, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tingnan mo. Masaya tayo kapag sinusunod mo lang ang gusto ko. Iyon ang pagkakataon ni Isay. Habang si Renzo ay naniniwala na siya ay nasupil na, ginamit niya ang bawat sandali upang magmasik. Tiningnan niya ang nga bawat sulok ng mansyon, ang bawat shift ng nga gwardiya, at ang nga mukha nga katulong.
Alam niya na ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-isip na siya ay talagang ligtas. May isang matandang katulong, si Aling Minda, na may maamo at mapanuring nga mata. Tila may awa ito kay Isay. Isang hapon, habang nagayos ng hardin, nagabot si Aling Minda ng isang maliit na tinapay kay Isay. At sa loob nito ay may nakabalot na isang piraso ng papel. Maingat ka, iha, bulong ni Aling Minda, ang kanyang mga mata ay nananatili sa kanyang trabaho. Ang pamilya Alcantara ay may mahabang kamay. Nang makabalik sa silid, binuksan ni Isay ang papel. May nakasulat na 2 salita. Likas panganib. Silangan. Likas panganib. Sa Filipino, ito ay nanggangahulugang natural na panganib o peligro. At sa Tagalog, ito ay maaari ring may likas panganib o natural na panganib na may kahulugang danger. Ang silangan ay nanggangahulugang silangan. O east. Simula noon, sa bawat pagkakataong mayroon siya, nahanap si Isay ngang 100 sa silangang bahagi ng mansyon. Natuklasan niya ang isang lumang greenhouse na tila hindi na ginagamit. Sa likod nito, nakita niya ang isang lumang gate na balot na mahalaman. Hindi ito nakikita mula sa pangunahing bahagi ng mansyon at tila nakalimutan na. Alam ni Isay na ito ang kanyang tanging pag-asa. Sa ikatlong gabi ng linggong iyon, isang malakas na bagyo ang dumating. Ang hangin ay umuugong, at ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang makidlat ay nagbibigay liwanag sa buong mansyon. Ito ang pagkakataon niya. Sa dilim, dahan-dahang lumabas si Isay sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, at ang bawat ingay ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkabigo. Ngunit ang bagyo ay tila nasa kanyang panik. Ang malakas na tunog ng ulan ay nakatago sa kanyang ngayaba. At ang gagwardiya ay nasa loob, naghahanap ng kanlungan. Nakarating siya sa lumang greenhouse. Ginamit niya ang isang maliit na batong kinuha niya sa hardin upang basagin ang lumang padlock sa gate. Hindi ito madali, ngunit sa wakas, bumukas ito ng may nakakakilabot na tunog ng kalawang. Sa sandaling iyon, ang isang maliit na sensor ay nag-alarm. Alam ni Isay na mayroon siyang ilang segundo na lang. Narinig niya ang maboses mula sa mansyon, na tila nagising. Agad siyang tumakbo palabas ng gate, patungo sa madilim na kagubatan na nasa labas ng bakuran. Ang matatalim na sanga ay humahaplos sa kanyang mukha, at ang putik sa lupa ay nagpapahirap sa kanyang pagtakbo. Sa bawat yabak, naririnig niya ang ngatinik na naglalapit sa kanya. Nandiyan lang siya. Huwag mo siyang hahayaang makatakas. Sigaw ng isang tinik. Pilit niyang tinula ang kanyang sarili na tumakbo, ngunit ang kanyang ngabinti ay tila walang lakas. Pakiramdam niya ay sasabo ang kanyang puso. Ang takot ay bumabalot sa kanya. Hindi siya pwedeng mahuli. Kung mahuhuli siya, ano ang gagawin ni Renzo sa kanya? Bigla. Ang kanyang paa ay naipit sa isang ugat. Napasigaw siya sa sakit at bumaksak sa lupa. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang bato, at naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Nang iminulat niya ang kanyang mata, isang anino ang nakita niya. Isang lalaki. Nakatayo ito sa harapan niya. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw dahil sa ulan at dilim. Naramdaman ni Isay ang matinding takot. Hindi siya makagalaw. Ang lalaki ay dahan-dahang yumuko, inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay tila may liwanag. Ngunit sa isip ni Isay, ang ngiting iyon ay tila ngiti ni Renzo. Hindi siya makapaniwala. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay malambing at nag-alala. Halika. Tulungan kita. Ngunit sa isip ni Isay, ang tanong ay nag-iisa. Sino ka? Ito ba ay isa pang bita? Ito ba ay isa pang lalaki na gagamitin siya? Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Nakahiga si Isay de la Cruz sa putik, basang-basa ng ulan. Ang kanyang ulo ay umugong sa sakit. Nasa harapan niya ang lalaking iyon. Ang kamay nito ay nakaabot. Paulit-ulit na naglaro sa isip niya ang mukha ni Renzo. Ang ngiting iyon na puno ng pagmamayari. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya kayang magtiwala. Sino ka? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Ang takot ay mas nangingibabaw kaysa sa sakit. Hindi umalis ang kamay ng laki. Sa halip, dahan-dahan itong lumuhod, ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Ako si Paeng, Rafael Gomez. Nakita kitang tumatakbo. May humahabol ba sa iyo? Ang boses niya ay malumanay, hindi kagaya ngang boses ni Renzo na palaging puno ngang paghahari. Ngunit paano niya malalaman? Maraming lalaki ang nagtatago sa likod ng mabait na mukha. Narinig niya ang tahol ng mga aso sa malayo. Papalapit. Naipon si Isay ng lakas. At sa wakas ay tumango. Oo. Kailangan kong umalis dito. Mabilis na tumayo si Paeng. Halika. Kilala ko ang lugar na ito. May alam akong daan. Walang pagpipilian si Isay. Kinuha niya ang kamay ni Paeng. Ang balat nito ay magaspang, ngunit ang hawa ay matibay. Inalalayan siya nitong tumayo, at agad silang tumakbo, hindi patungo sa direksyon ng kalsada, kundi papasok pa sa mas malalim na kagubatan. Si Paeng ay tila kabisado ang bawat ugat at bato sa gubat. Ginabayan niya si Isay sa mga madidilim na daanan, at sa bawat liko, nararamdaman niyang lumalayo sila sa panganib. Ang nga boses ng humahabol ay unti-unting lumabo, hanggang sa tanging ingay na lang ang marine ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang kanilang hininga. Nang sa wakas ay huminto sila. Nakita ni Isay ang isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Halos nakatago sa likod ng malalaking puno. May ilaw sa loob. Dito tayo, sabi ni Paeng, at binuksan ang pinto. Ligtas ka dito. Pumasok si Isay. Simple ang loob ng kubo, ngunit malinis at mainit. May maliit na kalan na may nakbabagang apoy, at isang lumang mesa. Basang-basa ka, sabi ni Paeng. Magpalit ka. May madamit dito ang nanay ko. Nagabot siya ng isang tuwala at isang lumang kamisa. Pagpasensiyahan mo na, sa lalaki ang karaniwan kong suot. Nahihiya si Isay. Ngunit mas nangingibabaw ang lamig at pagod. Nagbihis siya. At naramdaman niya ang init ng damit. Nahanda si Paeng ng mainit na inumin. At inabot sa kanya. Salamat. Bulong ni Isay. Habang umiinom. Ang init ng saa ay dahan-dahang gumapang sa kanyang katawan, nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Tinitigan niya si Paeng habang nag-ayos itong gamit. Simple ang galaw nito, hindi mapilit o mayabang. Ang kanyang nga mata ay hindi nakatingin sa kanya ng may pagnanasa, kundi may paggalang. Lumipas ang mga araw. Si Isay ay nanatili sa kubo ni Paeng. Sa bawat araw na lumilipas, mas natututunan niya ang pagkatao ni Paeng. Isang araw, nakita niya itong nag-ayos ng sirang bubong. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang ngunit patuloy lang ito sa paggawa. Ikaw lang ba ang nakatira dito? Tanong ni Isay isang hapon, habang nagluluto sila ng simpleng hapunan. Tumango si Paeng. Oo, matagal na. Ito ang bahay ng nanay ko. Dito ako lumaki. Nagiba ang kanyang boses. Iniwan kami ngatay ko. Hindi ko siya nakilala. Naramdaman ni Isay ang kirot sa kanyang puso. Katulad niya. Pareho sila ng pinakmulan. Ang pagkakaiba lang, si Paeng ay lumaking may pagmamahal mula sa kanyang ina. Ikaw? Tanong ni Paeng. Wala ka bang pamilya? Napayuko si Isay. May nanay ako. Namatay siya ilang taon na ang nakakaraan. Simula nun, nag-iisa na lang ako. Tumahimik siya sandali. Kaya ayaw ko sa malalaki. Iniwan kami ng tatay ko. Tapos, hindi niya kayang tapusin ang pangalan ni Renzo. Hindi lahat ng lalaki ay ganyan. Isay. Malumanay na sabi ni Paeng. At hinawakan ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay magaan. Hindi mapilit. Maraming lalaki ang may kakayahang magmahal ng totoo. Sa unang pagkataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Isay ang isang pamilya na damdamin, pag-asa. Isang gabi, habang nagpapahinga sa labas ng kubo, nakita ni Isay ang isang lumang larawan sa loob ng isang maliit na kahon ni Paeng. Isang babae na may napakagandang ngiti, katulad ng ngiti ni Paeng. Ito ang kanyang ina. At sa tabi niya, may isang lalaki.
Ang muha nito ay hindi malinaw, ngunit may kakaiba siyang pakiramdam. Hindi niya ito pinansin ng lubusan. Abala sa pagmasid kay Paeng na nagipon ng kahoy. Sa sumunod na araw, habang tinutulungan ni Isay si Paeng sa hardin, may biglang sumulpot na isang matandang babae. Kilala ni Paeng ang babae, si Aling Feli. Niyakap nila ang isa-isa, tila matagal nang hindi nakikita. Paeng, iha, ang laki mo na. Sabi ni Aling Feli. At sino naman ang magandang binibini na kasama mo? Ngumiti si Paeng. Si Isay po. Bisita ko. Naalangan si Isay, ngunit ngumiti si Aling Feli. Habang nausap sila, narinig niya ang ilang salita na napaalala sa kanya. Balita ko, hinahanap pa rin ang babaeng kininap ngang anak ngang alkalde, sabi ni Aling Feli, hindi alintana na naririnig ni Isay. Kawawa naman. Ang pamilyang Alcantara na iyan, malalakas ang kapit. Sabi ngang nanay mo, Paeng, hindi daw maganda ang look ng alkalde. Biglang tumahimik si Paeng. Aling Feli. Huwag na po nating pausapan iyan. O nga pala, Paeng. Sabi ni Aling Feli, tila walang kamalay-malay. Sabi ngang nanay mo, may utang na loop daw siya sa taong iyon. Sa tatay mo. Ngunit ayaw na niyang balikan ang nakaraan. May mga lihim daw siyang dinala sa libingan. Napansin ni Isay ang pamumutla ni Paeng. Ang kanyang nga mata ay nanliit. Tiningnan niya si Isay, at may kakaibang tingin sa kanyang nga mata. Naramdaman ni Isay ang lamig na bumalot sa kanya. Magalihim. Masyado ng maraming lihim sa buhay niya. Ang mansyon ng Alcantara ay puno ng tensyon at galit. Ang mga gwardiya ay nakahanay sa pasilyo, ang bawat isa ay yumuko, hindi makatingin sa galit na mukha ni Renzo Alcantara. Siya ay naglalakad sa bulwagan, ang kanyang ngahakbang ay mabigat at puno ng pakamuhi. Nasaan siya? Sigaw ni Renzo, ang kanyang tinig ay tila kulo. Paano siya nakatakas? Sinong napalabas sa kanya? Walang sinuman ang sumagot. Ang lahat ay takot. Ang mga gwardiya ay nakatingin sa sahig. Alam nilang sinuman ang magbigay ng maling sagot ay magdurusa sa kamay ni Renzo. Hindi ko alam, sir, sabi ng isang gwardiya, ang kanyang boses ay nanginginig, nakatago po talaga siya. Hindi namin siya nakita. Nang marinig ang sagot, si Renzo ay nagapoy sa galit. Bigla niyang sinuntok ang pada, at ang gwardiya ay napaurong. Lahat kayo ay walang kwenta. Sigaw niya. Hanapin ninyo siya. Ngayon na. O papatayin ko kayo. Ang mga gwardiya ay agad na nagsipag-alis, natatakot na makita ang galit ni Renzo. Naupo si Renzo sa kanyang opisina. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakakalma ang sarili. Ang kanyang nga mata ay napatpat sa isang lumang larawan sa kanyang mesa. Isang batang lalaki. Si Renzo, na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, si Don Emilio Alcantara. Nasa hardin sila, at tinuturuan siya ng kanyang ama kung paano maglaro ng chess. Renzo, sabi ni Don Emilio, habang itinuturo ang isang piyesa. Ang bawat piyesa ay mahalaga. Ang hari ay mahalaga. Ang reyna ay mahalaga. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagkontrol sa laro. Pero paano kung gatalo na po ako, Papa? Tanong ng batang si Renzo. Tumawa si Don Emilio, isang malamig at walang damdamin na tawa. Hindi ka maaring matalo. Ang nga Alcantara ay hindi natatalo. Kung hindi mo may panalo sa laro, gawin mo ang lahat upang manalo. Manalo sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan. Gamitin ang lahat ng nasa kamay mo. Ang pera ay isang piyesa. Ang mataw ay isang piyesa. Paano kung hindi ka nila gusto? Tanong ngang bata. Huwag mong hayang hindi ka nila gusto. Sagot ni Don Emilio. Ang mahalaga ay kontrolado mo sila. Ang importante ay nakuha mo ang gusto mo. Ang alaala ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Renzo. Lumaki siyang naniniwala na ang lahat ay maaring makuha sa pamamagitan ng kapangyarihan at pera. Hindi siya kailanman tinuruan ng pagmamahal. Siya ay tinuruan ng pagmamay-ari. Sa kasalukuyan, binaksa ni Renzo ang lahat ng nasa mesa niya.
Basa na salamin, melumang papeles, at mga palamuti ang nakalat sa sahe. Ang kanyang pakabigo ay nagiging isang balih na kalikasan. Hindi mo maaring gawin ito sa akin. Isay. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay basa. Hindi. Hindi ka pwedeng tumakas. Akin ka. At makikita mo. Hahanapin kita. Bigla, bumukas ang pinto. Si Don Emilio Alcantara ang pumasok. Nakasuot siya ngang isang mamahaling suit. Ang kanyang muka ay walang emosyon, maliban sa isang matalim na tingin sa kanyang mata. Ano ang ingay na ito? Renzo. Tanong ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may banta. Umalis siya, Papa. Tumakas si Isay. Sagot ni Renzo. Ang kanyang mamata ay punong galit. Hindi ko siya mahahanap. Ngumiti si Don Emilio, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Huwag kang mag-alala. Walang sinuman ang maaring tumakas sa pamilya Alcantara. Lalo na ang isang babae na walang kapangyarihan. Lumapit si Don Emilio, pinatungan ang balikat ni Renzo. Ang mundo ay nasa kamay natin, anak. Hanapin siya. Ibalik siya. At pagbalik niya, siguraduhin mong hindi na siya makakaalis muli. Napatingin si Renzo sa kanyang ama. Ang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Opo, Papa. Makukuha ko siya. Sa gabi pagkatapos ng pausap nila ng kanyang ama, umupo si Renzo sa gitna ng basa na bagay. Kinuha niya ang isang litrato ni Isay na nasa sahi. Hinawakan niya ito, ang kanyang madaliri ay humaplos sa mukha ni Isay sa larawan. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Sa akin ka lang Isay, bulong niya sa litrato. At hahanapin kita. Kahit saan ka mapunta, makukuha kita. Akin ka. Ang simpleng kubo ay naging kanlungan ni Rafael Paeng Gomez. Ngunit ngayon, ito ay naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Si Isay de la Cruz. Nakaunan siya sa isang maliit na unan. Ang kanyang mukha ay mainit sa lahnat. Nakausap na ni Paeng ang isang matandang hilot na nagbigay ng mga herbal na gamot. Pinunasan niya ang noo ni Isay gamit ang basang tuwala. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat segundo na nakikita niya ang paghihirap nito. Hindi lang ito pag-aalala. Ito ay mas malalim pa. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Isay, sa bawat pag-aalaga niya, lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal. Ito ay isang pagmamahal na malinis, walang paari, walang paaalinlangan. Gusto niyang protektahan si Isay mula sa lahat ng sakit ng mundo. Naalala niya ang nga salita ni Aling Feli. Malihim. Hindi niya maintindihan kung ano ang lihim na iyon. Ngunit ang bawat salita ay naiwan ng isang katanungan sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nakpapagaling si Isay, isang matandang babae ang bumisita. Si Aling Elena, isang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Niyakap ni Aling Elena si Paeng ng mahigpit, at ang kanyang mamata ay nanatili kay Isay. Sino ang magandang binibini na iyan, Paeng? Tanong ni Aling Elena, ang kanyang boses ay malambing. Ipinaliwanag ni Paeng na si Isay ay isang kaibigan na pansamantalang nakatira sa kanya. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi lang ito kaibigan. Paeng, sabi ni Aling Elena, habang nag-aalala. Balita ko, hinahanap pa rin ng Alcantara ang babaeng iyon. Mukhang seryoso sila. Naramdaman ni Paeng ang pagkabahala. Aling Elena, huwag po ninyong pausapan iyan sa harap niya. Nasaktan siya. Tumango si Aling Elena, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi maalis sa mukha ni Isay. Ang mukha niya. Paeng. Napapaalala sa akin sa tatay mo. Nagulat si Paeng. Ang kanyang puso ay biglang kumabo. Sa tatay ko po. O, sagot ni Aling Elena. Ang kanyang nga mata ay punong lungkot. Matapang siya. Matangkad. At may mga mata siyang nagbabanta. Tulad ng nga mata ng nga Alcantara. Ang masalita ay tila bumato sa dibdib ni Paeng. Ang kanyang tatay ay isang misteryo. Simula noong bata pa siya, ang kanyang ina ay palaging tumatangging pausapan ito. Ngunit ngayon, ang masalita ni Aling Elena ay nabubukas ang isang lumang sugat.
Nang umalis si Aling Elena, agad na hinanap ni Paeng ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, nakita niya ang lumang larawan ng kanyang ina, at isang litrato niya noong bata pa siya. At sa pinakailalim, may isang lumang sobre. Binuksan niya ito, at sa loob ay may isang litrato ng kanyang ina na nakatayo sa tabi ng isang lalaki. Ang mukha ng lalaki ay hindi malinaw. Ngunit ang matangkad na tindig at ang mga mata ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang tao. Isang tao na nakilala niya. Isang tao na tila may kapangyarihan. Hindi. Hindi siya pwedeng mag-isip ganito. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ang kanyang mata ay napapat sa isang bahagi ng sobra. May isang lumang sulat, ngunit ang kalahati nito ay nasunog. Ang salitang Alcantara ay makikita sa nasunog na bahagi. Ang pangalan ng pamilya. Ang kanyang puso ay kumakabuh ng malakas. Nagalo ang pagmamahal at pagkalito. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon ba siyang kaugnayan sa pamilya Alcantara? At kung oo, ano ang ibig sabihin nito para sa kanya at kay Isay? Dahan-dahan niyang tiningnan ang litrato. Ang lalaki sa litrato ay may isang ngiti na pamilya. Isang ngiti na tila nakita niya sa isang tao na may kapangyarihan. Ang gabi sa kubo ni Paeng ay naging kanlungan para kay Isay de la Cruz. Unti-unti, ang pada na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Si Rafael Paeng Gomez ay iba. Hindi siya nakmamadali, hindi siya nakmamayari. Hinahayaan niya lang si Isay na maging siya, at sa bawat araw, mas naramdaman ni Isay ang pagiging ligtas sa tabi niya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas, nakatingin sa libo-libong bituin na kumikinang sa kalangitan, naramdaman ni Isay ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit kasabay nito, isang lumang takot ang bumalik. Paeng. Simula niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot ako. Tumingin si Paeng sa kanya, ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Bakit, Isay? Ligtas ka dito. Hindi lang iyon, sagot ni Isay, pinipigilan ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Paano kung may nangyari sa akin dahil sa nangyari? Naintindihan ni Paeng ang ibig sabihin ni Isay. Ang nangyari sa pagitan niya at ni Renzo. Naramdaman ni Isay ang takot sa posibleng pagbubuntis. Isang paalala ng kanyang bangungot. Huwag kang maalala, Isay, sabi ni Paeng, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang hawa ay matata at nagbibigay paasa. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi kita iwan. Poprotektahan kita, kahit ano pa ang mangyari. Sa mga oras na iyon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, naramdaman ni Isay ang isang damdaming hindi niya kailanman naisip na mararamdaman niya muli. Pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpaparamdam sa kanya na buhay pa siya, na may halaga pa siya. Dahan-dahang lumapit si Paeng. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Walang pagmamadali. Walang pagmamayari. Ang kanyang ngalabi ay lumapit sa ngalabi ni Isay, at nakpalitan sila ng isang marahan, ngunit punong-puno ng damdaming halik. Ito ang unang halik na hindi niya naramdaman na sa pilitan. Ito ang unang halik na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit, lahat ng takot. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagmamahal na dahan-dahang namumulala sa kanyang puso. Pagkatapos ng halik, nanatili silang makatabi, ang kanilang nga puso ay makasabay na tumibok. Salamat, Paeng. Bulong ni Isay. Ang kanyang boses ay basa sa damdamin. Salamat at naniwala ka sa akin. Ngumiti si Paeng. Hindi ko kailangang maniwala, Isay. Nakikita ko ang katotohanan. Ang katahimikan ay bumalo sa kanila. Isang katahimikan na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Bigla. Narinig nila ang tunog ng ngayaba. Hindi zao dalawa, kundi marami. Mabilis na napatayo si Paeng. Manatili ka dito, Isay, bulong niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Titignan ko kung ano iyon. Ngunit huli na.
Ang nga ilaw ay biglang sumindi sa buong paligid ng kubo. Ang nga tine ay nagingay, at narinig ni Isay ang tahol ng gaaso. Nandiyan sila. Sigaw ngang isang tinig. Huwag ninyong hayaang makatakas. Napatingin si Isay sa bintana, at nakita niya ang nga anino ng nga lalaki na lumalapit. Ang kanyang puso ay kumabo ng napakabilis. Hindi. Hindi ito maaring mangyari. Binuksan ang pinto ng malakas. Pumasok ang nga lalaki, ang kanilang nga mukha ay balot ng itim na tela. At sa gitna nila, nakatayo si Renzo Alcantara. Ang kanyang mukha ay payat, at ang kanyang nga mata ay nanlilisik, punong galit at pakabalif. Isay, sabi ni Renzo, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagmamayari. Akala mo makatakas ka sa akin? Mali ka. Napasigaw si Isay. Nagtago siya sa likod ni Paeng. Layuan mo siya, Renzo. Sigaw ni Paeng, tumayo sa harap ni Isay, handang ipagtanggol siya. Ngumiti si Renzo, isang ngiting punong panunuya. Ika, akala mo kaya mo siyang protektahan sa akin? Walang babala? Sumugot ang matauhan ni Renzo. Sinubukan ni Paeng na lumaban, ngunit masyado silang marami. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang ulo, at bumaksa siya sa lupa, wala nang malay. Paeng. Sigah ni Isay, habang nakikita ang pakbaksa ng lalaking minamahal niya. Ngunit bago pa niya matulungan si Paeng, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humawa sa kanya. Halika na, Isay, sabi ni Renzo, at hinilas siya ng malakas. Uwi na tayo. Sa akin ka. Forever. Pilit na lumaban si Isay. Ngunit wala siyang magawa. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang braso habang hinihilas siya ni Renzo papalayo sa kubo, papalayo sa Paeng na walang malay, papalayo sa tanging pag-asa niya. Ang mansyon ng Alcantara ay muling naging kulungan para kay Isay de la Cruz. Ang pagbabalik niya ay hindi isang selebrasyon, ito ay isang pagbabalik sa madilim na bangungot. Si Renzo Alcantara ay tila nabago. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang balih na obsesyon, at ang bawat salita niya ay puno ng pagmamayari. Hinila niya si Isay pabalik sa silid, ang kanyang nga mata ay nanlilisik sa galit at galak. Hindi ka na ulit makatakas, Isay, bulong niya habang isinasara ang pinto. Ang silid na ito ay walang butas. Ang bawat sulok ay may gwardiya. At ako ang susi sa lahat ng ito. Mula noon, ang buhay ni Isay ay naging isang serye ng walang katapusang pagbisita ni Renzo. Hindi niya ito pinapayagang maisa. Pinupuno niya ang silid ng mga mamahaling regalo nga damit, alahas, at mga bulaklak na tila naakalang maari niyang bilhin ang pagmamahal ni Isay. Ngunit ang bawat regalo ay nagpaparamdam lang kay Isay na siya ay isang bagay na binili, hindi isang taong minahal. Tingnan mo, Isay, sabi ni Renzo isang hapon, habang inilalabas ang isang singsing na ginto. Ito ay para sa atin. Ito ay tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Ngunit sa mga mata ni Isay, ang singsing ay hindi simbolo ng pagmamahal. Ito ay isang kadena. Isang tanda ng kanyang pagkaalipin. Isang umaga, habang naiisa si Isay sa kanyang silid, biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Renzo ang pumasok. Si Don Emilio Alcantara ang nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mamata ay matalim, at tila tumatagos sa kaluluwa ni Isay. Umupo ka, bini-bini, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may banta. Umupo siya sa isang upuan na nasa tapat ni Isay. Alam ko ang nangyayari sa pagitan mo at ng anak ko, naramdaman ni Isay ang kaba sa kanyang dibdib. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Pilit na nagtatapang-tapangan. Alam ko ang tungkol sa lalaking iyon, ang Rafael Gomez, sabi ni Don Emilio, at ang mga salita ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Isay. Ang taong nabigay sa iyo ngang kanlungan, ang taong na akalang malaya ka. Wala siyang kinalaman sa akin. Sigaw ni Isay, pilit na pinoprotektahan si Paeng. Talaga ba? Ngumiti si Don Emilio. Isang ngiting punong panunuya. Ang mga Alcantara ay may mahabang kamay.
Ang bawat galaw nasa San Ildefonso ay alam namin. At kung magpapatuloy ka sa pagiging matigas, hindi ko magagarantiyahan ang kaligtasan ng lalaking iyon. Nanigas si Isay. Ang kanyang mga mata ay punong takot. Ang banta ay malinaw. Kung susubukan niyang lumaban, si Paeng ang magdurusa. Huwa po. Pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay basa. Huwa ninyo siyang saktan. Kung gayon, sundin mo ang gusto ng anak ko, sagot ni Don Emilio, tumayo at naglakad patungo sa pinto. Maging isang mabuting asawa. At sa ganoong paraan, mananatili kang ligtas. At ang lalaking iyon, ay mananatiling buhay. Sa sandaling umalis si Don Emilio, bumaksak si Isay sa sahig, ang kanyang nga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang banta ay tunay. Wala siyang magawa. Kinabukasan, isang maliit na ingay ang narinig ni Isay mula sa labas ng mansyon. Lumapit siya sa bintana, at ang nakita niya ay napabigat sa kanyang puso. Si Renzo ay nakatayo sa labas, galit na galit. Sa harap niya, nakatali ang isang matandang katulong, si Aling Minda ang parehong katulong na nagbigay sa kanya ng babala. Ito ang mangyayari sa sinumang tumutulong sa kanya. Sigaw ni Renzo, at bigla siyang sinampal ng malakas kay Aling Minda. Ang luha ay dumaloy sa mata ni Aling Minda, ngunit hindi siya nagsalita. Naisip mo bang hindi ko malalaman? Sigaw ni Renzo. Ang lahat ng nasa mansyong ito ay akin. Ang lahat ay dapat sumunod sa akin. Naramdaman ni Isay ang matinding galit at kawalan ng kakayahan. Ginamit niya ang isang panyo upang takpan ang kanyang bibig, pinipigilan ang kanyang sarili na sumigaw. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Aling Minda, na nagtangkang tulungan siya. Ang kanyang pagtutol ay nagdulot lamang ng sakit sa iba. Pagkatapos ng pangyayari, bumalik si Renzo sa silid ni Isay. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang nangyari. Mayroon siyang dalang isang mamahaling kahon. Isay, mahal ko, sabi niya, at binuksan ang kahon, na naglalaman ng isang magandang kwintas na ginto. Para sa iyo. Gusto kong malaman mong mahal na mahal kita. Ngunit sa mamata ni Isay, ang kwintas ay hindi isang regalo. Ito ay isang patunay ng kanyang pagkabalif. Ito ay isang patunay na ang lahat ng ginawa niya ay pawang paraan lamang upang may kulong siya ng mas matindi. Tumingin siya sa kwintas, at pagkatapos ay tumingin siya kay Renzo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya ngumiti. Kinuha niya ang kwintas at itinapon sa sahig. Ang kanyang pagtanggi ay nagdulot ng gulat kay Renzo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya. Isang nakakatakot na ngiti na tila isang demonyo. Hindi mahalaga, sabi niya. Marami pa akong kwintas. At sa huli, magugustuhan mo rin ako. Sa pag-alis ni Renzo, lumapit si Isay sa bintana. Tiningnan niya ang hardin, kung saan may ilang gwardiya na ngayon ay nasa bawat sulok. Ang pader ay tila mas matangkad. Ang pinto ay tila mas selyado. Naramdaman niya ang matinding pagkawalangang pag-asa. Wala na siyang pagtakas. Ang kanyang paasa, ang kanyang kalayaan, ay tila isang bagay na nawala na magpakailanman. Nang iminulat ni Rafael Paeng Gomez ang kanyang nga mata, ang tanging naramdaman niya ay ang matinding sakit sa kanyang ulo. Ngunit ang sakit na iyon ay agad na napalitan ng isang mas malalim na kirot sa kanyang puso. Si Zay de la Cruz. Ang huling alaala niya ay ang pagprotekta kay Isay, at ang malakas na hampas sa kanyang ulo. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay nangingini. Bawat galaw ay masakit. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay. Kailangan niyang hanapin si Isay. Kailangan niyang kunin ito mula kay Renzo. Naglakad siya. Pilit na pinabilis ang kanyang mahabang patungo sa bayan. Naganap siya ng tulong, ngunit walang sinuman ang nais na magalit sa pamilya Alcantara. Kaya, nakpasya si Paeng na gawin ang isang bagay na hindi niya ginawa sa buong buhay niya. Hanapin ang katotohanan. Ang katotohanan na tila konektado sa kanyang sariling nakaraan. Naisip niya ang masalita ni Aling Feli. Ang kanyang ina at isang lalaking may kapangyarihan. Ang Alcantara.
Nakarating siya sa bahay ni Aling Feli. Aling Feli, sabi ni Paeng. Ang kanyang boses ay basap. Nasaan si Isay? Kinuha siya nga tauhan ni Renzo. Niyakap ni Aling Feli si Paeng. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Paeng, anak. Alam ko. At alam kong may dapat akong sabihin sa iyo. Isang bagay na hindi ko kailanman nais sabihin sa iyo. Umupo si Paeng. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang nanay mo, simula ni Aling Feli, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nung bata pa kami, siya ay napakagandang babae. At mayroong isang lalaki na umibig sa kanya. Siya ay si Emilio Alcantara. Napakunot ang nuni Paeng. Ang ama ni Renzo. Tumango si Aling Feli. Ang toto, bulong niya, ang nanay mo ay isang simpleng katulong. At si Don Emilio, isang mayabang na lalaki na may kapangyarihan. Naisip niyang magiging kanya ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit umalis ang nanay mo. Hindi niya kayang maging kabit. At nang malaman niyang buntis siya. Napakunot ang nuni Paeng. Buntis. O Paeng, sabi ni Aling Feli, ang kanyang mamata ay puno ng luha. Buntis siya. Sa iyo. Naniga si Paeng. Ang kanyang isip ay tila huminto. Ang kanyang sariling ama. Si Don Emilio Alcantara? Pagkatapos usapan nila ni Aling Feli, umuwi si Paeng. Ang kanyang isipan ay puno ng datanong. Kinuha niya ang lumang kahon. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ina at ang lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng maigi. Ang mata. Ang ngiti. Ang ngatampok ng muha. Hindi niya ito pinansin noon, ngunit ngayon, ang lahat ay malinaw. Ang lalaki ni John ay si Don Emilio Alcantara. Tiningnan niya ang nasuno na sulat. Ang salitang Alcantara ay malinaw. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang kanyang ama ay si Don Emilio. Ang ibig sabihin, si Renzo, ang taong nadulot ng sakit kay Isay, ay ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid sa ina. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Kaya pala hindi niya may paliwana ang koneksyon na iyon. Ang kanyang pamilya. Ang pamilya na nadulot ng sakit sa kanyang ina, at ngayon, ay nadulot ng sakit kay Isay. Naisip niya si Isay. Ang kanyang mukha ay biglang nabago. Ang kanyang pagmamahal kay Isay ay isang pagmamahal na puno ng paasa. Ngunit ngayon, dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang isip ay punong takot. Ang kanyang ama ay si Don Emilio. Si Renzo ay ang kanyang kapatid. At kung ang Don Emilio ay ang kanyang ama, paano si Isay? May kaugnayan din ba ito sa kanya? Tumakbo si Paeng, patungo sa mansyon ng mga Alcantara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang makarating siya sa likod ng pader ng mansyon, naririnig niya ang matinik. Dalawang lalaki, ang isa ay si Don Emilio, ang isa ay isang guwardiya. Papa, sabi ng guwardiya, may balita po ako. Nakita namin ang babae, ang anak ni. Biglang tumahimik si Don Emilio. Manahimik ka. Ang mapader ay may tanga. Walang sinuman ang dapat malaman. Walang sinuman ang dapat makita. Ang bawat salita ay tumama sa puso ni Paeng. Ang anak ni. Ang kanyang isipan ay nagsimulang mag-isip. Anak ni. Sino? Anak ni. Nanay ni Isay. Naramdaman ni Paeng ang pagkahilo. Ang kanyang isipan ay puno ng piraso ng puzzle na unti-unting nabuo. Ang kanyang ina. Ang Don Emilio. Si Renzo. At ngayon, si Isay. Ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Hindi ito sakit sa pisikal. Ito ay sakit ng pagkasira ng puso. Ang kanyang pagmamahal kay Isay ay isang pag-ibig na nabigay sa kanyang paasa. Ngunit ngayon, ang pag-ibig na iyon ay isang sumpa. Ang pag-ibig na iyon ay isang bawal. Bumagsak si Paeng sa lupa, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang luha ay nasimulang dumaloy, mainit at masakit. Ang babaeng mahal niya, si Isay, ay ang kanyang kapatid sa ama. Ang lalaking nagdurusa sa kanya, si Renzo, ay ang kanyang kapatid sa ama. Ang lahat ay nawala.
Ang pagmamahal, ang pangarap, ang pag-asa. Ang tanging nanatili ay ang sakit at pakalito. Ang bawat araw sa Manson Namga Alcantara ay parang isang walang katapusang bangungot para kay Isay de la Cruz. Ang masalita ni Don Emilio, ang banta kay Paing, at ang pagiging balih na pagmamay-ari ni Renzo ay bumabalo sa kanya. Wala na siyang paasa. Ngunit may isang maliit na apoy ng paglaban na nanatili sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Patuloy niyang inobserbahan ang bawat galaw sa mansyon. Alam niyang mas mahigpit na ang seguridad, ngunit hindi pa rin siya nawalan ng paasa. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro si Renzo sa kanyang tabi, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na bintana sa labas ng bulwagan, malapit sa kusina. Ito ay maliit, ngunit sapat na para makadaan siya. Naramdaman niya ang kaba. Isang huling pagkakataon. Nang makatulog si Renzo, dahan-dahang bumangon si Isay. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang bawat ingay ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkabigo. Naglakad siya ng tahimik palabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila hangin. Nakarating siya sa bulwagan. Nakita niya ang bintana. Napakaliit nito. Ngunit ito ang tanging pag-asa niya. Sinubukan niyang buksan ito ng buo. Ngunit mahirap. Napilitan siyang itula ito ng buo. Sa sandaling iyon, ang isang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa mansyon. Isang alarm. Isay. Narinig niya ang sigaw ni Renzo mula sa kanyang silid. Biglang tumakbo si Isay patungo sa bintana, pilit na dumadaan sa maliit na butas. Ang kanyang katawan ay nahirapan, ngunit patuloy lang siya. Naramdaman niya ang matinding pagod at sakit, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa pagtakas. Nang makalabas siya, naramdaman niya ang malamig na hangin. Ngunit bago pa siya makakilos, may humawa sa kanyang braso. Si Renzo Alcantara ang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik, ngunit may kakaibang kinang. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pakabali. Akala mo ba makakatakas ka sa akin, Isay? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Hindi. Hinding-hindi ka makakatakas. Naramdaman ni Isay ang matinding takot. Mas malala ito kaysa sa dati. Hindi na si Renzo ang kilala niya. Ang kanyang nga mata ay walang buhay, tila isang robot. Ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang nga galaw ay mabilis, hindi predictable. Hindi na tayo babalik sa mansyon, sabi ni Renzo. Mayroon akong mas magandang lugar para sa atin. Isang lugar kung saan walang sinuman ang makakahanap sa atin. Isang lugar kung saan tayo lang. Hinila niya si Isay ng malakas. At isinakay sa isang kotse. Mabilis silang umalis sa manson. At patuloy na naglakbay sa madilim na kalsada. Nakarating sila sa isang lumang bahay, na tila nakalimutan na. Ang pada ay sira-sira. At ang bintana ay basag. Ang lugar ay malayo sa bayan, at walang sinuman sa paligid. Ito ay isang liblib na lugar. Isang lugar na tila hinukay mula sa kanyang pinakamalalim na bangungot. Dito tayo titira, Isay, sabi ni Renzo, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Ikaw at ako. Magpakailanman. Ikinulong niya si Isay sa isang maliit, madilim na silid sa loob ng lumang bahay. Walang bintana. Walang pagtakas. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na bumbilya sa kisama. Ang masumunod na araw ay naging isang seryengang paghihirap. Si Renzo ay palaging nasa paligid. Minsan, siya ay kalmado. At kausapin si Isay ng mahaba, tungkol sa kanyang pagmamahal. Ngunit sa ibang pagkataon, siya ay magiging marahas, magsisigaw, at magbabanta. Ang kanyang isipan ay tila nawawala na. Isang gabi, habang nakaupo si Isay sa sulok ng silid, nakita niya si Renzo na nakaupo sa isang silya, kinakausap ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang mga salita ay hindi maintindihan. Mahal kita, Isay, bulong niya, ang kanyang tingin ay walang buhay. Tayo lang ang makasama. Wala ng ibang tao. Sila ay gusto lang tayong pagiwalayin. Naramdaman ni Isay ang matinding pagkabigla at takot.
Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Hindi na ito ang Renzo na nakilala niya. Ito ay isang taong may sakit. Isang taong nawawala na sa katinuan. Ang kanyang sitwasyon ay mas malala pa kaysa dati. Siya ay nasa isang lugar na malayo sa lahat. Walang sinuman ang makakarinig sa kanya. Walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Naramdaman ni Isay ang lamig na gumapang sa kanyang katawan. Ang kanyang ngaluha ay nagsimulang dumaloy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkawala ng paasa. Ang kanyang pagtakas ay isang kabiguan. Ang kanyang pag-asa ay nawala. Wala na. Ang lahat ay nawala. Nakahiga si Rafael Paeng Gomez sa sahig ng kanyang kubo, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang balita na si Isay de la Cruz at siya ay makapatid sa ama ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang daan. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Isay ay naging isang napakasakit na lihim. Hindi niya kayang iligtas ang babaeng minamahal niya, dahil ang pagliligtas na iyon ay maglalanta ng masakit na katotohanan. Ang pagmamahal na iyon ay naging isang bawal. Ang kanyang paasa ay nawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na detalye ang pumasok sa kanyang isipan. Ang litrato sa lumang kahon. May dalawang lalaki ang nasa litrato. Ang kanyang ama, at sino ang isa? Tumayo si Paeng. Ang kanyang isipan ay nagtatrabaho. Kung si Don Emilio ay ang kanyang ama, sino ang lalaking iyon na nakangiti sa litrato? Ang kanyang ina ay may matalik na kaibigan na sinasabi niya na may utang na loob siya. Ang tao na iyon ay hindi si Don Emilio. Hindi siya maaring makaroon ng utang na loob sa taong naiwan sa kanila. Biglang bumalik ang isang alaala sa kanyang isipan. Isang alaala nung bata pa siya. Nakikita niya ang kanyang ina na nag-usap sa isang matandang lalaki. Ang mukha nito ay hindi malinaw. Ngunit ang boses nito ay malambing at nagmamalasakit. Siya ay tinawa na tatay ang kanyang ina. Naramdaman ni Paeng ang isang kakaibang ginhawa. Tumayo siya, kinuha ang lumang larawan, at tumakbo sa bahay ni Aling Feli. Aling Feli, sabi ni Paeng, ang kanyang boses ay nangingini. Sino ang matandang lalaking ito? Ang lalaking kinakausap ng nanay ko? Tiningnan ni Aling Feli ang litrato. At ang kanyang mga mata ay puno ng sorpresa. Iyan si Tatay Cheling, anak. Kaibigan iyan ng nanay mo. Siya ang taong nag-alaga sa kanya nang umalis si Don Emilio. At, tanong ni Paeng, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Sino si Isay? Anak ba siya ni Don Emilio? Hindi. Paeng. Sagot ni Aling Feli. Ang nanay ni Isay at ang nanay mo ay magkapatid sa ina. Naramdaman ni Paeng ang matinding pagkabigla. Isang malaking paasa ang biglang sumulpot. Hindi sila magkapatid sa ama. Sila ay magpinsan sa ina. At ang kanyang ama ay hindi si Don Emilio. Ang galit ay pumuno sa kanyang puso. Ang pagdurusa niya, ang paghihirap ni Isay, ang lahat ay dahil sa isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ay dahil sa mga lihim ng nga Alcantara, si Renzo. Ang kanyang kapatid sa ama. Ang taong nakdulot ng sakit kay Isay, ay ang kapatid niya. Ang dalawang pamilya ay makasalungat. Aling Feli. Sabi ni Paeng. Kailangan kong hanapin si Isay. Tumango si Aling Feli. Alam ko. Ngunit mag-ingat ka. Kilala ko ang pamilya Alcantara. Malalakas ang maiyan. Naglakad si Paeng patungo sa bayan. Nag-ipon siyang lakas, ng galit, at ng determinasyon. Kailangan niyang hanapin si Renzo, at iligtas si Isay. Ang paghahanap ay hindi madali. Ang mataw ay takot magsalita. Ngunit sa huli, isang matandang lalaki ang nagsalita. Nakita ko sila. Bulong niya. Sa lumang bahay sa kabilang gubat. Doon sila pumunta. Agad na tumakbo si Paeng. Ang kanyang isipan ay puno ng maalala. Ang pagdurusa ni Isay. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pangako. Sa lumang bahay. Si Isay ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang maluha ay tuyo na. Ang kanyang isipan ay puno ng takot. Hindi siya makatakas. Wala siyang paasa. Bigla, bumukas ang pinto.
Ngunit hindi si Renzo ang pumasok. Si Paeng ang nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at determination. I say, sigaw niya. Napakagat labi si Isay. Paeng, paano ka nakarating dito? Umalis ka. Magagalit si Renzo. Ngunit huli na. Ang isang anino ay biglang sumulpot mula sa likod ng pinto. Si Renzo, na may hawak na isang lumang baril. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Paeng, sigaw ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng pakabali. Bakit ka nandito? Hindi mo ba naiintindihan? Sa akin lang siya. Renzo, sabi ni Paeng, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Hindi mo siya pwedeng saktan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tumawa si Renzo, isang nakakatakot na tawa. Wala kang magagawa. Paeng, wala ka. Ngunit sa mga mata ni Paeng, may isang kakaibang kapangyarihan. Wala akong magagawa. Nakakamali ka, Renzo. Alam ko ang katotohanan. Ang anong katotohanan? Sigaw ni Renzo. Ang katotohanan na hindi lang ikaw ang anak ni Don Emilio, sigaw ni Paeng, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Makapatid tayo, Renzo. Makapatid tayo sa ama, nanigas si Renzo. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagkabigla. Ang baril ay bumaksa sa kanyang kamay. Nanahimik si Isay. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang kanyang isipan ay puno ng katanungan. Makapatid, ano ang ibig sabihin nito? Ang kabanata ay nakatatapos sa pagkabigla ni Renzo at sa pagbabagong sitwasyon. Ang pag-asa ay biglang bumalik ngunit ang bawat galaw ngayon ay mas mapanganib. Ang nga salita ni Rafael Paeng Gomez ay tilam nga basa na kristal na umalingaw-ngaw sa lumang bahay. Makapatid tayo, Renzo. Makapatid tayo sa ama, nanigas si Renzo Alcantara. Ang baril na nasa kamay niya ay dahan-dahang bumaksa. At gumawa ngang isang malakas na tunog nang bumaksa ito sa sahig. Ang kanyang mata ay puno ng pagkabigla. At ang kanyang isipan ay tila nawala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang lahat ng kapangyarihan at pagmamayari. Ay tila isang malaking kasinungalingan. Hindi, bulong ni Renzo, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang ulo. Hindi ito totoo. Ang tatay ko. Ang tatay ko lang ang may-aring lahat. Sa likod ni Renzo, si Isay de la Cruz ay nanatiling tahimik. Ang kanyang nga mata ay nananatili sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang matinding takot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa sarili niya. Ito ay takot para sa lalaking nasa harapan niya, na tila nawawala na sa katinuan. Ginamit ni Paeng ang pagkakataong ito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Renzo, ang kanyang nga mata ay puno ng paalala at lungkot. Hinawakan niya ang braso ni Renzo, at ang kamay nito ay nanginginig. Renzo, sabi ni Paeng, ang kanyang tinig ay malambing at malumanay. Halika. Kausapin natin ang tatay. Kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang ikaw ang biktima sa lahat ng ito. Ngunit ang salita ay tila nadulot ng mas matinding gulo sa isipan ni Renzo. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang mata ay napuno ng luha. Biktima? Hindi. Ako ang may-ari. Akin ang lahat. Sinubukan ni Renzo na tumakbo, ngunit ang kanyang mabinti ay tila walang lakas. Bumaksa siya sa sahig, at nagsimulang umiyak, tulad ng isang bata. Ang lahat ng kapangyarihan at pagmamayari ay nawala. Ang tanging nanatili ay isang malungkot na kaluluwa na nawala na sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang nga ilaw ngang pulisya ay biglang sumilaw sa lumang bahay. Ang nga sirena ay umalingaw-ngaw sa madilim na gabi. Sa labas, nakatayo si Aling Feli, na tumawag sa pulisya, at ang kanyang mukha ay punong mapag-aalala. Pumasok ang mapulis, at nakita nila ang sitwasyon. Nakita nila si Paeng na nakahawa sa umiyak na si Renzo, at si Isay na nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pagkatapos ang gabi, ang lahat ay nagbago. Si Renzo ay dinala sa isang psychiatric hospital para sa kanyang mental na kalusugan. Si Don Emilio ay inaresto dahil sa pakidnap, pagbabanta,
at iba pang krimen na lumabas sa investigasyon. Ang kanyang imperyo ay nagsimulang gumuho, at ang kanyang nga kasinungalingan ay nakalat sa buong bayan. Si Isay at Paeng ay nasa isang ligtas na lugar. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong fairy tale. Ang trauma ay nasa kanila pa rin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay nagiging lakas nila. Paeng, sabi ni Isa isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng dagat. Salamat. Ngumiti si Paeng, at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat, Isay. Ginawa ko lang ang tama. Hindi lang iyon? Sagot ni Isay. Ang kanyang nga mata ay puno ng pag-ibig. Binigyan mo ako ng kalayaan. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan mo ako ng pag-ibig. Ang kanilang buhay ay nagpapatuloy, hindi sa loob ng isang gintong kulungan, ngunit sa malayang mundo. Ang kanilang pagmamahal ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroon pa ring pag-asa. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa paghihirap, kundi tungkol sa paglaban, pagpapatawad, at paghahanap ng pagmamahal sa gitna ng lahat ng gulo. Ito ay isang bagong simula. Ang kwento ni Isay at Paeng, ang kwento ng dalawang kaluluwa na nagtakpo sa gitna ng kaguluhan, at natakpuan ang kapayapaan sa isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isay at Paeng. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas, at pagmamahal. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ang bilanggo sa gintong kulungan. Bilang inyong manunulat, malaking karangalan at kaligayahan ang ibinahagi ninyo ang oras at damdamin sa pagbasa ng bawat pahina o sa pakikinig sa bawat salita. Ang paglikhang kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Nasimula ito sa isang ideya ng pag-ibig na nasubo, ng mga lihim na natatago, at kang kapangyarihan ng pagmamayari laban sa kapangyarihan ng tunay na pagmamahal. Sa bawat karakter na nabuo, sa bawat dialogo na sinulat, at sa bawat eksena na inilarawan, inilaan ko ang aking puso at kaluluwa upang bigyan ng buhay ang kanilang mga karanasan. Nawai naramdaman ninyo ang bawat kaba, bawat luha, at bawat ngiti na kanilang pinagdaanan. Ang bilanggo sa gintong kulungan ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, laging may pag-asa. Na ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay isang daan patungo sa kalayaan. At na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamayari, bakos ay nagpapalaya at nagbibigay lakas. Nawai nakuha ninyo ang mensaheng ito na sa bawat pagsubok, may aral. Sa bawat sugat, may pagaling. At sa bawat pagtatapos, mayroong bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Ang inyong pagtanggap ang aking pinakamalaking inspirasyon. Nais kong marinig ang inyong nga saloobin, ang inyong nga paboritong bahagi, o maging ang inyong nga tanong. Malugot ko kayong iniimbitahan na ibahagi ang inyong nga damdamin. Hanggang sa muli nating pakikita sa panibagong kwento. Hugot Corner Studios.